Sino ba ako? Sino ba kami sa mundong pawang ang malikhaing sining ay isang bula na tila di nakikita at unti-unting nawawala? Hirami ng mga bago, subalit paano naman kaming mga nagbigay ng pagbabago? Kung tatanungin ng mga simpleng tao kung may kilala ba silang pintor, tiyak na sasabihin lamang nila ay ang mga sikat. Sila Van Gogh, Michelangelo, sa Pilipino naman, sila Luna at Amorsolo. Masasabi ko na ang ating bansa ay nasa antas na kung saan ang pagkilala sa mga malikhaing sining ay tila nakakaligtaan. Sa ating bansa, base na din sa ating kasaysayan, napakaraming mga tao ang gumagamit ng malikhaing sining upang maipahayag ang kanyang sarili. Isa si Delotavo, si mga taong umusbong, lalo't nakilala ito bilang taga-suporta ng sosyal na realismo. Mata ng aking mga kapatid, sa guhit kumikislap. Bawat linya ay sagot sa puso't diway naglalaro. Papel na bitbit ng realidad, isang larawan, isang kwento. Sa landas ng buhay na hinuhubog. Okay palad ko, dahil andyan kayo. Si B-Boy o si Antipas Delotavo ay ipinanganak noong taong 1954 sa lalawigan ng Iloilo. Siya ay nagtapos ng kursong Fine Arts sa Philippine Women's University. Siya ang bunso at pangsyam sa magkakapatid at halos lahat ng kanyang kapatid ay mahilig din gumuhit. Dito pa lang, masasabi na natin na pamilya talaga sila ng mangguguhit. Kasi yun yung nagsisilbing pampalipas oras nilang magkakapatid tuwing wala silang pinagawa. Isa din sa humulma sa kanyang damdamin sa sining ay ang lugar kung saan siya lumaki. Para sa kanya, ito ay parang pagbuo ng isang puzzle upang makumpleto ang larawan. Naging inspirasyon niya yung mga taong ginagamit ang malikhaing sining bilang kabuhayan. Isa dito yung kapitbahay niyang si Moros na gumagawa ng ilustrasyon para sa mga mag-aral, guro. Ito rin ay naglalagay ng mga letra para sa mga diploma at nagpipinta ng watercolor portraits at iba pa. Sa kaisahan ko natagpuan ang aking matagal nang ninanais. Brotsa at akwarela ang nagsilbi naming mga sandata. Sandatang patuloy na nakikipagbuno sa bakal na kamay ng mga mapang-alipusta at mapang-abusong diktadorya. Patuloy ang aming hangarin para sa isang patas at malayang pamumuhay. Hindi ito mauupos hanggat kami pa rin ay naiuugnay sa kasalukuyang lipunan na mayroon ng Pilipinas. Napakalaki ng naging ambag ng mga naging akda ni Delotavo, lalo na noong batas militar. Noong 1976, naging aktibong kaanib siya ng isang grupong Dakaisahan. Ito ay yung samahan ng mga mangguguhit na bumabase sa pampolitikal na paggawa ng obra maestra. Binubuo ito ng 17 na maglilikha na naglalayong magprotesta at ipakita ang kanilang saloobin laban sa rehimeng Marcos sa pamamagitan ng Napakaraming mga akda na ilahan ng grupong ito. At kasama na nga dito yung sikat na akda ni Delotavo na itak sa puso ni Mang Juan. O Mang Juan, paumanhin sa iyong naranasan. Naway ikaw at ang obrang ito ang maging simbolo ng panibagong pag-asa. Kung ano man ang maging kakalabasan, sana'y maipahiwatig ang nilalaman. Walang mangyayari kung lahat tayo ay matatakot at magtitimpi. O Mang Juan, pasensya na sa iyong naranasan. Sosyalistang realismo ay isang sining na naglalarawan ng totoong kalagayan ng lipunan. Ito ay isang paraan ng pagguhit na nagpapakita ng realidad ng ating kasalukuyang sitwasyon ng lipunan. Masasabi natin na ang akda nito ni Delotavo ay nagpapakita ng pang-aabuso sa mga manggagawa. Sa larawan, makikita natin si Mang Juan na may malaking Coca-Cola logo sa kanyang likod. Ang kulay ng balat ni Mang Juan na kayumanggi at ang gusot na tekstura ng polo at pantalon niya ay nagbibigay ng impresyon na siya ay isang manggagawang Pilipino na biktima ng pang-aabuso ng malalaking kumpanya sa ating bansa.
Makikita rin natin sa pamamagitan ng mga puting buhok at kulubot na balat ni Mang Juan na isa rin siyang Pilipinong tumanda bilang mahirap na manggagawa sa sariling bansa. Ang paggamit ng matingkad na kulay pulang background ay nagbigay ng dalawang kahulugan. Una, paghihirap, ikalawa ay kapangyarihan. Lalarawan ito sa dugot pawis na inilaan ng mga manggagawa para sa kanilang trabaho at ang paghihirap na dulot ng dayuhang korporasyon sa kanila. Sumisimbolo rin sa kapangyarihan ng mga dayuhang korporasyon laban sa mga Pilipino. Ang pagkakuba ni Mang Juan at ang pagtingin niya sa lupa ay sumisimbolo ng pagkapagod at pasanin ng mga manggagawa. Ang letrang C na tila itak na nakatutok kay Mang Juan ay nagbibigay ng simbolo sa pang-aapi at paghihirap at hindi pagkakadikit nito. Sa dibdib ni Mang Juan ay nagsasaad naman ng unti-unti at masusing pagpapahirap sa mga manggagawa na maaaring humantong sa kanilang kamatayan. Mapapansin naman natin na ang proporsyon na sukat ni Mang Juan at ng logo ng Coca-Cola ay nagpapakita ng dominasyon ng korporasyon. Ito ay nagbibigay ng mensahe na malaki ang papel ng dayuhang korporasyon sa paghihirap ng mga manggagawang Pilipino. Ang puting espasyo naman sa ibaba ng mural ay sumasalamin sa mga taong patuloy na lumalaban sa maling pamamalakad at pang-aabuso ng malalaking kumpanya sa mga manggagawang Pilipino. Ito ay isang pagtatangkang pagbigay boses upang labanan ang social injustice at pang-aapi. Sa aking masusing pagguhit sa larawang ito, naway aking maipakita sa tao ang patuloy na pagmamalupit. Pagmamalupit na nararanasan ng bawat manggagawang Pilipino sa kamay ng mga dayuhang korporasyon. Kada guhit, nakalakip ang pait. Kada kulay, napawang nawawala na ng buhay. Kada hagod ng pinturay, dalangin hustisya ang kanilang natamasa. Mapapansin natin na ang likhang sining na ito ay nagpapakita ng masusing pagsusuri sa lipunang Pilipino, kung saan si Mang Juan bilang isang manggagawa ay naging simbolo ng mga hamon na kinakaharap ng mga manggagawa sa ilalim ng kapitalistang sistema. Ang Coca-Cola, isang kilalang inuman sa bansa, ay ginamit na simbolo ng pang-aapi kung saan ang tatak o operating ito ay tila pumapatay kay Mang Juan. Naglalarawan ng pagyurap sa mga Pilipinong naghihirap dahil sa dayuhang interes. Pinakita rin ito ang usapin ng panggigipit at pang-aapi na may kaugnayan sa komersyalisasyon at kontrol sa ekonomiya, na naging dahilan ng hidwaan sa pagitan ng mga mataas at mababang sektor noon at sa kasalukuyan. Nakikita din natin na ang motibo ng likhang sining ay naihalin tulad sa kasaysayan ng pamumuno ng mga Marcos, na kung saan ang ika-281 na artikulo ay nagtakda ng limitasyon sa probisyonal na empleyado na naglalayong pahirapan ang mga manggagawa at tanggalan sila ng mga karapatan at benepisyo, partikular na ang mga pang-medikal na serbisyo. Mapapansin din natin na ang mga likhang ito ay halos may koneksyon sa likha ng iba pang mga pintor na siyang nagpapakita at nagpapatunay na maraming mga manlilikha ang naging interesado sa paglikha ng sining na kumakatawan sa mga manggagawa. Ang Kagampan ay isang anyo ng sining na likha ni Renato Habulat na nagtatag ng direktang kaugnayan sa mga likhang sining ni Antipas de Lotavo. Naglalarawan ito ng pagtitipon ng mga manggagawa upang bigyang diin ang damdamin ng pagkakaisa sa buong lipunan. Tulad sa likhang sining ni Delotavo, ito ay nagpapakita ng matinding determinasyon ng mga manggagawa upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Gaano mang skip ng panggigipit ang ipataw sa ating mga manggagawa, patuloy ang pag-alab ng damdamin ng mga manlilikha. Damdaming pumapabor sa kaginhawaang nais ng mga Pilipinong manggagawa. Gamit ang sipit at akwarela, patuloy, magsisilbi kaming boses laban sa mga abusado at mga oportunista. Nakilala si B-Boy bilang isang manlilikha na buong pusong naglalaan ng kanyang sining upang ipakita ang ilang masalimuot na katotohanan na nararanasan ng karaniwang tao sa lipunan ng Pilipinas. Noong dekada 1970, patuloy na nagpipinta si B-Boy, kasama ang kasisahan ng mga larawan na nagbibigay liwanag sa publiko hinggil sa epekto ng kahirapan, pang-aapi at kawalan ng katarungan sa bansa.
Ang likhang ito ni B-Boy ay gawa sa akwarela sa papel noong ika-1978. Ipinakita nito ang masamang epekto ng eksploitasyon at komersyalisasyon ng ibang bansa sa Pilipinas. Masasabi natin na ang likhang sining na ito ay noon pang panahon ng kalupitan at kaguluhan sa politika sa buong mundo. Sa ating kasaysayan, ang imperialismo na dinaranas ng mga Pilipino mula sa malalaking kumpanya mula sa US tulad ng Coca-Cola ay nagdudulot sa kanila ng pangkulturang at pang-ekonomiyang pag-aalipin. Ang layunin nitong mga akit ng atensyon ay mula sa tunay na sosyo-politikal na kalagayan ng Pilipinas. Nababalot tayo ng mga Amerikano na maraming taon at naranasan natin ang kolonyalismo at kapitalismo sa kanilang mga kamay. Pinakita nito ang hirap ng isang karaniwang Pilipino noong mga panahong iyon. Likas sa mga Pilipino noon ang pagtatrabaho ng masigasig. Ang pang-aapi na nangyari sa kanila mula sa mga malalaking kumpanya ay siyang nais bigyang diin ng likhang ito. Pag-uusapan ng likhang ito ang pinsalang natamo ng mga manggagawang Pilipino sa mundong pinapaikot ng kapitalismo. Sa pag-unlad ng ating ekonomiya, sa pamamagitan ng globalisasyon at iba pa, ang mga taong tulad ni Mang Juan ang nagbubuhat ng pasanin dahil ang mga gaya niya ay hindi makasasabay sa mabilisang pagbabago ng ekonomiya at sila'y nag-iimbing nito. Ang nilalaman o mensahe ng likhang sining ay isang pagsusuri sa mga kondisyon ng lipunan at ekonomiya sa Pilipinas sa ilalim ng diktadurang Marcos at impluwensya ng imperialismong Amerikano. Ginamit ng artist ang logo ng Coca-Cola bilang simbolo ng presensya at kapangyarihan ng Estados Unidos sa bansa, pati na rin ang kulturang nangingibabaw at ideolohikal nito sa mga Pilipino. Ang logo ay nagpapahiwatig din ng pang-aabuso at pagmamalupit sa mga manggagawang Pilipino ng mga multinational na kumpanya at lokal na elitista. Ang kontrastong pagitan ng maliwanag na pula at puti ng logo at ang malamlam na kulay apo ng likuran at ang subheto ay lumilikha ng visual na tensyon na nagsasalamin ng hindi pantay-pantay at kawalan ng katarungan sa lipunan. Ang pamagat na likhang sining na nangangahulugang itak sa puso ni Mang Juan ay nagpapahiwatig na ang subheto ay nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Ngunit siya ay may potensyal na lumaban at sumalungat. Base sa taon na isinapubliko ang obra maestra ni B-Boy, ay malalaman natin na ang panahon na iyon ay nasa ilalim ng diktatorya ni Ferdinand Marcos Sr. o Bacoy, kung saan may grupo ng mga manlilikha na nagnais ng reforma para sa karapatan at ikabubuti ng mga magagawang Pilipino sa ilalim ng mga malalaking kumpanya na pinamamahalaan ng mga panyada. Ang grupong ito ay kilala bilang ang Kaisahan. Dahil sa iisang adhikain, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga pintor na isiwalat ang kanilang kritisismo at pagtutol sa sistema noong panahon na ito. Sa obra ni De la Tavo, na may pamagat itak sa puso ni Mang Juan, ang pagtingin namin sa obra ay binase sa ilang aspeto tulad ng taon, kung kailan ito ginawa, at kung ano ang layunin ng pintor o may akda. Una, inisa-isa namin kung kailan nilikha ang obra. Para sa amin, mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng konteksto sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito. Binigyan namin ng atensyon ang detalye ng pananamit ni Mang Juan, ang kanyang emosyon at ang letra C sa kanyang dibdib. Isa pang aspeto na tinignan namin ay yung motibo ng pintor. Dito kami nagsensik ng mga koneksyon ng mensahe ng obra sa mga detalye nito. Sa aming opinyon, ang obra ni De la Tavo ay nagpapahayag ng hinahigit ng mga manggagawang Pilipino noong panahon ni Marcos, na kung saan sila ay inalipin at pinanipula ng malaking kumpanya. Sa simpleng pagsusuri, napagtanto namin na ang obra ay nagtataglay ng boses ng mga Pilipino at kanilang laban para sa karapatan. Ang mga linya ng Coca-Cola logo, ang kulay pula sa itaas na bahagi na tila dugo ni Mang Juan at iba pang detalye ay nabigyan ng malinaw na pagpapakahulugan. Sa kanyang simpleng pamamaraan, ipinapakita ng obra ni De la Tavo ang pangyayari sa lipunang Pilipino noon at ngayon. Pinapakita nito ang pagiging kontraktual ng maraming manggagawang Pilipino at ang kawalan ng benepisyo na nararapat sa kanila. Si Mang Juan sa obra ay siya pa ring simbolo ng mga manggagawa na patuloy na sumisigaw para sa kanilang karapatan, noon hanggang ngayon.
ang mga Pilipino sa laylayan ay patuloy na hinaharap ang hamon ng kahirapan at kawalan ng kapangyarihan. Sa harap siya dito pag ganun. Ano yung green? Gago pa yung green. Go! Isa si Dilo to ba? Okay. Si Mang Juan sa obra ay babaguhin siya dito bilang hanap buhay. Kung tatanungin natin ng mga simpleng tao kung may kilala ba silang pinto, tiyak na sasabihin nila ay mga sapa-sapa. Ganon. Paano to? Traktwal ng maraming manggagawang Pilipino at ang kawalan ng benepisyo na nanara tao sa lipunan ng Pilipinas. Saan ang ika-20-80 Makikita din natin na ang motibo ng likhang sining ay naihalintulad sa kasaysayan ng pamumuno ng mga Marcos na kung saan ang ika-281 Bumbursa dito ah. Oo. Gagawin yung uno mo. Tapos... Didilat mo na ako. Hindi ka didilat. Tapos, yan. Tapos dilat. Yan. Di ba balik ako dito? Tapos, yan. Gano'n yan. Mata lang.